Sister Marisa, no? But glory to God, no? Dahil tayo pong lahat ay ginagamit ng Panginoon araw-araw. So meron po tayong 40 na lessons. So 30 plus 10, no? Yung 10 explain ko na lang ulit next time kung para saan 'yon. So meron tayong 30. So lahat po tayo ay magsasalita. Ayan, glory to God sa buhay ng ating kapatid Sister Marisa sa pagbalik tanaw po sa ating napag-aralan kahapon at glory to God sa iyong buhay at sa buhay po ng bawat isang nag-aaral ng salita ng Panginoon at ang dalangin ko po ay may apply po natin ito lahat na napag-aralan natin sa ating buhay bilang paglago ng ating espiritual na pananampalataya. Dadako na po tayo sa lesson 8, ang pagtatapat ng kasalanan at pagpapatawad. So matatagpuan sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. So ito pong ating pag-aralan, ito po ang lihim ng tunay na kalayaan natin. Lihim po, no, sikreto ng tunay na kalayaan natin, pagtatapat natin at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang buhay po ng isang Kristiyano, mga kapatid, ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi perpekto. Lagi po nating naririnig yan. Bagaman tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesus, dala pa rin po natin ang kahinaan ng laman. At madalas tayong nadadapa sa kasalanan. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, may daan ng kapatawaran at paglilinis sa atin. Ito po ay sa pamamagitan ng pagtatapat ng ating mga kasalanan sa atin pong Panginoon. Ang salitang ipinahayag sa talatang ito, mga kapatid, ay galing sa salitang Griego na homologio, na ang ibig sabihin ay magkasundo o magsabi ng parehong bagay. Parehas po, magkasundo. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagtapat, kinikilala natin sa Diyos kung ano ang totoo. Ipinapaalam po natin sa Diyos kung ano ang totoo. Na nagkasala tayo, na kailangan natin siya, at siya lamang ang nakakapagpatawad at makakapaglinis sa atin. Yun po yung ipinapahayag, pinapakilala natin. Hindi kailanman itinago ng Diyos ang katotohanan ng tayo ay nagkasala. Amen po. Kapag pinagtatapat natin sa Diyos ang ating kasalanan, hindi kailanman itinatago ng Diyos ang katotohanan ng tayo ay nagkasala. Ngunit ipinapakita niya ang kanyang tapat na pag-ibig at biyaya upang sa bawat pag-amin natin, tayo ay mapalaya mula sa bigat ng kasalanan at muling makapamuhay sa kalinisan at katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Dadako na po tayo sa unang puntos, mga kapatid. Number 1, ang katotohanan ng kasalanan at ang kailangan ng pagtatapat. Ang katotohanan ng kasalanan at ang kailangan ng pagtatapat. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So mga kapatid, ang kasalanan ay hindi lamang ang ating maling gawa. Amen po. Ang kasalanan ay hindi lamang maling gawain. Ito po ay paghihiwalay sa Diyos. Ito rin po ay yung ating paghihiwalay sa Diyos, mga kapatid. Kahit wala tayong nagawang kasalanan, kapag tayo ay humiwalay sa Diyos, nauuwi po yun sa kasalanan. So ang kasalanan ay hindi lamang maling gawa, ito ay paghihiwalay sa Diyos. Kapag ang kasalanan ay hindi tinatapat o ipinagtapat, ito ay lumalason sa puso ng tao at unti-unting pinapatigas ang ating espiritu. Ang hindi pagtatapat ay parang sugatang tinakpan ng maruming tela, mga kapatid. Mukhang ayos sa labas pero lalong lumalala sa loob natin, sa puso natin. Ang pagtatapat ay hindi kahinaan. Amen po. Ang pag-amin natin ng ating mga kasalanan ay hindi kahinaan. Ito po ay katapangan. Amen po. Ang pagtatapat ay ang pagkilala na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili.
at tayo ay lubos na nangangailangan ng biyaya at habag ng Diyos. Ang sabi sa ating talata, 1 John chapter 1 verse 9, ito po ay nagpapakita ng dalawang katangian ng Diyos. Ang 1 John chapter 1 verse 9 ay nagpapakita ng dalawang katangian ng Diyos. Number 1, tapat. Number 2, banal. So, nagpapakita ng katangian ng Diyos, tapat at banal. Amen po. Ibig sabihin ng tapat siya sa kanyang pangako. Ibig, mga kapatid. At banal sa kanyang katarungan. Makatarungan po ang Diyos. Siya po ay banal. Kaya't sa tuwing tayo ay nagpapahayag ng kasalanan, ang Diyos ay hindi nagdadalawang isip na patawarin tayo sapagkat ito ay naaayon sa kanyang likas na kabutihan. Likas na po ito ng Panginoon, kanyang check if there is cash. You want, I think, 7 KD. Check if there is cash. You want, I think, 7 KD. malaki. Pangangalunya at pagpatay. Amen po. Nabasa po ba natin yung nung nagkasala si Haring David? Hindi po masyado laging inaaral yan. Pero kapag inaral po natin ang buhay ni Haring David, siya po ay nagkasala ng malaki. Siya po ay nagkasala ng pangangalunya at pagpatay. Ngunit nang siya po ay tapat na nagpahayag ng kanyang kasalanan, sinabi niya doon sa Awit chapter 32 verse 5, Awit 32 verse 5, ang aking kasalanan ay aking ipinahayag sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko itinago. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang nagpatawad sa kanya, kundi ibinalik ang kagalakan ng kanyang kaligtasan. Kaya, ang pagtingin natin kay Haring David ngayon, ang sabi ng Diyos, si Haring David ay malapit sa puso ng Diyos. Hindi siya perpekto, nagkasala din siya, ngunit ipinagtapat niya ang kanyang kasalanan sa ating Panginoon. But in the other side, nung siya ay nagkasala, mayroon pong consequence na nangyari sa kanyang mga anak, sa kanyang mga anak. So hindi po iyon excuse. Hindi po yun, o sige na, okay na. Mayroong consequences na mangyayari po sa atin kapag tayo po ay nagkakasala. Amen po. Hindi po yung lalapit tayo sa Panginoon, hingi ng patawad, Lord. O sige, patawaran na, excuse na yung kasalanan mo noon. Lagi nating alalahanin ang lahat ng ating mga kasalanan ay mayroong consequences. But patatawarin pa rin tayo ng Panginoon at patuloy niya tayong gagabayan. At doon po tayo mananatili hanggang wakas at tayo'y maliligtas. Alalahanin po natin, basahin po natin ang kwento ni Haring David. Makakakuha po tayo ng aral sa kanyang pagkakasala, ano nangyari sa kanya. Nung siya ay lumapit sa Diyos, ano ang nangyari sa kanya. So yun po yung magandang halimbawa sa buhay ni Haring David na pwedeng maging example natin para may guide po tayo sa ating buhay. Mga kapatid, kaya wag po nating gamiting excuse na, sige magkasala tayo araw-araw naman tayong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Amen po, humihingi po tayo at kung taos puso po tayong humingi ng patawad, pinapatawad po tayo ng Panginoon. But yung mga kasalanan na nagawa po natin, mayroon po yung consequences sa ating mga buhay. Bilang application sa ating buhay mga kapatid, sa ating points number 1, huwag nating itago ang ating kasalanan. Ang pagtatapat ay simula ng kagalingan ng ating puso. Sabihin natin sa Diyos ng buong puso yung ating mga nagawang pagkakasala sa ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, nagkamali ako, linisin mo ako. Ang Diyos po natin, siya ay tapat, hindi niya tayo itatakwil, kundi yayakapin tayo ng kanyang habag. Amen po, yayakapin tayo ng kanyang awa, yayakapin po tayo ng Panginoon ng kanyang awa at matuturingan po tayo'y malapit
sa puso ng Diyos. Kagaya po sa ating example sa buhay ni Haring David. Amen po. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Hindi porket tayo nagkasala, nandoon na lang tayo, lulugmok na lang tayo. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Kapag tayo po ay lumapit, magtatapat ng ating kasalanan, hindi niya po tayo itatakwil, kundi yayakapin niya po tayo ng kanyang habag at awa. Number 2, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos sa pagpapatawad at paglilinis. Number 2, ang katapatan ng Diyos sa pagpapatawad at paglilinis. Alamin po natin ito. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo'y di tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. So hindi niya maikakaila kasi siya ay tapat, siya mismo ay tapat. Kaya ang tao, kahit nagkasala, ang Diyos natin hindi tayo tinatakwil kasi hindi niya pwedeng ikaila yung kanyang sarili dahil siya mismo ay tapat na Diyos. Mga kapatid, ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kabutihan, kundi sa kanyang katapatan. Amen po. Dahil tayo ay mabuti, hindi po doon nakasalalay. Dahil ang Diyos po natin ay mismong mabuti or siya po mismo ay tapat. Kaya ang kapatawaran na binibigay sa atin ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kabutihan, kundi nakabatay sa kanyang katapatan. Kahit tayo ay paulit-ulit na nadadapa, ang Diyos ay laging handang tumanggap sa atin kapag tayo ay tapat na nagsisisi. Ang salitang linisin sa lahat ng kalikuan, ayon po sa ating talata, ang salitang linisin sa lahat ng kalikuan ay nagpapakita na ang kapatawaran ng Diyos ay hindi lamang tumatanggal ng kasalanan. Hindi lamang po ito tumatanggal ng kasalanan, kundi binabago ang tayo nababago araw-araw dahil ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay nagbabago din ng ating buhay. Ang kanyang dugo ay hindi lamang nag-alis ng parusa sa atin, kundi nagbigay ng bagong pagkatao sa atin, malinis na pagkatao, malinis sa kanyang harapan. Amen po. So ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi tulad ng sakripisyong hayop sa lumang tipan na panandalian lamang. Amen po. Sa lumang tipan kapag sila po ay nagsasacrifice ng hayop, naghahandog ng mga hayop, mga kapatid. Ito po ay parang araw-araw. Minsan, lagi-lagi po yun mga kapatid kapag sila ay nagkasala. Ngunit ang dugo ni Kristo, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay hindi tulad ng sakripisyong hayop sa lumang tipan na panandalian lamang. Ito po ay sakripisyong minsan at magpakailanman. Glory to God. Magpakailanman po. Minsan lang nangyari, ngunit siya ay magpakailanman. Ang kapatawaran natin ay hindi pansamantala, amen po, kundi panghabang buhay na patunay ng kanyang biyaya sa atin. Sabi po dito, ang babaeng nahuli sa pangangalo niya, example po natin yan, John chapter 8 verses 1 to 11. Makikita po natin yan, ang buhay ng babaeng nahuli po siya sa pangangalo niya. John chapter 8 verses 1 to 11. So lahat po ay handang batuhin siya. Amen po. Pag binasa po natin yan, lahat ay handang batuhin yung babae. Ngunit si Jesus ay nagsabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At nang magsialis ang lahat, sinabi ni Jesus, ni ako man ay hindi humatol sa iyo. Umayo ka at huwag ka nang magkasala. Ang babaeng iyon ay pinatawad, pinalaya at binago ng habag ng Diyos. Amen po. So ito po ay panghabang buhay na patunay ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ang kapatawaran natin ay hindi lang pansamantala, kagaya po nung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sabi po sa kanya, humayo ka at huwag ka nang magkasala. So bilang application po natin sa ating points, number 2, huwag nating hayaang pilitin tayong ikulong ng nakaraan natin. Amen po. Kung tayo ay humingi na ng tawad sa Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos. Amen po. Huwag nang hayaang ang kaaway ay ipaalala ang kasalanang matagal nang binura ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
Lumakad po tayo ngayon sa kalayaan at kabanalan. Amen po. Lumakad po tayo ng may katuwiran sa harapan ng Diyos. Number 3, mga kapatid, ang pagtatapat ay daan ng pagbabago at muling pagbangon. Ang pagtatapat ay daan ng pagbabago at muling pagbangon. Sabi sa Santiago chapter 5 verse 16, Santiago chapter 5 verse 16, kaya't ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Mga kapatid, ang pagtatapat ay hindi lamang sa Diyos, kundi minsan ay sa ating kapwa mananampalataya din. Amen po. Lalo na kung tayo ay nakakasakit o nagkakasala sa iba. Lalo na kung nakakasakit po tayo sa kapwa natin, mga kapatid. Ang tapat na puso ay hindi nahihiyang humingi ng tawad, mga kapatid, sapagkat ito ay tanda ng kababaang loob at tunay na pagsisisi. Saglit lang, lilipat lang ako, mga kapatid, doon sa ano. May maglilinis dito sa area ko ngayon, no? Hindi ako makakonsentrate ba pag may something sa harapan ko, no? Sorry. Lipat lang ako sa kabilang area. Dito na lang ako. Amen. So, glory to God, no? Mga kapatid, diretso na po tayo. So, ang pagtatapat ay hindi lamang sa Diyos, kundi minsan ay sa ating kapwa mananampalataya. Lalo na kung tayo po ay nakakasakit o nagkakasala sa iba. Ang tapat na puso, mga kapatid, ay hindi nahihiyang humingi ng tawad sa kapwa. Amen po. Sapagkat ito ay tanda ng kababaang loob at tunay na pagsisisi. Kapag tayo po ay marunong magtapat, ang Diyos po ay nagbubukas ng pinto ng pagbabago at muling pagbangon natin, mga kapatid. Dahil ang kapatawaran ay nagbibigay. Sorry po, nahingal ako, no? Ang kapatawaran ay nagbibigay ng bagong simula sa ating buhay. Isang puso na malinis, handang magmahal at maglingkod muli sa Diyos. Ang ating example dito si Pedro. Lagi po nating ini-example ang biblical example, mga kapatid, para may mabasa po tayo. Si Apostol Pedro ay nagtaksil kay Jesus ng tatlong beses, mga kapatid. Ngunit matapos siyang umiyak ng labis at magbalik loob, siya po ay ginamit ng Diyos bilang matatag na haligi ng iglesia. So ang pagtatapat ni Apostol Pedro, mga kapatid, ay naging daan ng kanyang pagbangon at pagbabago. So maging ganun din sa ating buhay, mga kapatid, ito po ang maging daan ng pagbangon natin at pagbabago kapag tayo po ay marunong magtapat sa ating Panginoon. Bilang application po natin, kapag tayo ay nadapa, mga kapatid, kapag tayo ay nagkasala, huwag manatili sa pagkadapa. Ituring po natin na ang bawat pagkakamali natin ay paalala ng Diyos. Paalala ito ng biyaya ng Diyos. So ang pagtatapat, mga kapatid, ay hindi katapusan. Ito po ay simula ng panibagong kabanata ng buhay natin na kasama natin ang ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. So bilang encouragement sa atin bilang isang mananampalataya, mga kapatid, marahil ay may kasalanan kang matagal nang tinatago. Marahil ay may kasalanan tayong matagal nang tinatago, kasalanang bumabagabag sa ating isipan, kasalanang parang multo ng nakaraan. Amen po. Ngunit pakinggan po natin ito. Siya ay tapat at banal, sabi po sa ating talata. Siya ay tapat at banal upang tayo ay patawarin. Hindi niya sinabing baka or kundi. Hindi niya po sinabing baka patawarin ko kayo. Pero ang sinabi niya, kundi tayo ay patatawarin. Kayo ay patatawarin. Sabi po sa talata na ating pinagbubulayan. So ang Diyos po ay hindi naghihintay upang hatulan tayo. Hindi naghihintay ang Diyos upang hatulan ka. Siya po ay naghihintay upang yakapin ka.
ang kanyang kapatawaran ay hindi kahapyaw mga kapatid, kundi buo at dalisay po ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Kaya't wag po nating dalhin ang bigat ng ating nakaraan. Sa tuwing tayo po ay nagtatapat sa Diyos, tayo po ay nagagalak sapagkat isa na naman na anak niya ang bumalik sa bisig ng Diyos. Ang Diyos po natin ay nagagalak sa tuwing ikaw ay nagtatapat, sa tuwing tayo ay nagsisisi ng ating kasalanan, ang Diyos po natin ay nagagalak sapagkat isa na namang anak ng Diyos ang bumalik sa bisig ng ating Panginoon. So bilang conclusion po natin, dito po tayo magtatapos. Ang 1 John chapter 1 verse 9 na ating tinatalakay sa oras na ito po ay paalala ng tatlong katotohanan. May tatlo po tayong katotohanan na makukuha po natin sa verse na ito. Number 1, paalala ng katotohanan na nagmumula sa 1 John chapter 1 verse 9. Tatlong katotohanan ito mga kapatid. Number 1, ang pagtatapat ng kasalanan ay pintuan ng kagalingan at kalayaan. Number 1, ang pagtatapat ng kasalanan ay pintuan ng kagalingan at kalayaan. Number 2, ang Diyos ay tapat, handang magpatawad at maglinis sa lahat ng ating kalikuan. Number 3, ang kapatawaran ay daan ng pagbabago upang tayo ay lumakad sa bagong buhay kay Kristo. So, ang 1 John chapter 1 verse 9 ay paalala ng tatlong katotohanan. Ang pagtatapat ng kasalanan ay pintuan ng kagalingan at kalayaan. Number 2, ang Diyos ay tapat, handang magpatawad at maglinis sa lahat ng ating kalikuan. Number 3, ang kapatawaran ay daan ng pagbabago upang tayo ay lumakad sa bagong buhay kay Kristo. So mga kapatid, huwag po tayong mabuhay sa hiya o takot sapagkat sa bawat pusong nagpapakumbaba sa Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sagana, ang biyaya ng Diyos ay totoo, at ang biyaya ng Diyos ay pangwalang hanggan. Amen po, purihin ang ating Panginoon. Balikan lang po natin mga kapatid ang ating points number 1 para po sa mga kapatid natin na nagtitake note, mga kapatid. Number 1 po mga kapatid, unang puntos, ang katotohanan ng kasalanan at ang kailangan ng pagtatapat. Roma 3:23. At ang ating example dito ay matatagpuan sa Awit chapter 51 sa buhay ni Haring David. Awit 51, the whole chapter po. At mayroon pong isang verse dito, Awit 32 verse 5. Yan po yung points number 1 natin. Awit 32 verse 5. Then number 2, ang katapatan ng Diyos sa pagpapatawad at paglilinis. First, 2 Timothy chapter 2:13. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Dito po mga kapatid, ang ating example dito ay makikita natin sa John chapter 8 verses 1 to 11. John chapter 8 verses 1 to 11. Ito po yung babaeng nahuli sa pangangalan niya. At ang ating number 3, ang pagtatapat ay daan ng pagbabago at muling pagbangon. Santiago chapter 5 verse 16. Santiago chapter 5 verse 16. Then yung atin pong example dito ay ang buhay ni Apostol Pedro, mga kapatid. And then dito po sa ating conclusion, mga kapatid, ang talatang ating tinatalakay sa 1 John chapter 1 verse 9 ay paalala ng tatlong katotohanan. Ang pagtatapat ng kasalanan ay pintuan ng kagalingan at kalayaan. Karoon po tayo ng kalayaan at kagalingan sa ating mga puso. Ang Diyos ay tapat, handang magpatawad at maglinis sa lahat ng ating kalikuan. And number 3, ang kapatawaran ay daan ng pagbabago upang tayo ay lumakad sa bagong buhay kay Kristo. Amen po. So napakaganda po ito, no? Ang kapatawaran ay daan ng pagbabago. So kapag tayo ay humingi ng tawad, mababago ang ating buhay. So glory to God, no? Ayo po, hi. Good morning.
No, that is Ramona. File house is there. Here, here. The door here. Oh, yeah. There's a door. That one? Door? Oh, kaya nagtatago ko sa sulok kasi hindi ko pa duty but talaga maiwasan. Sorry mga kapatid, no? So purihin po ang ating Panginoon at tayo na po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Salamat po sa iyong salita. Nagpapaalala po sa amin na ikaw ay tapat at banal. Salamat po sa iyong dugo, Panginoong Hesukristo, na naglilinis po sa amin mula sa lahat ng aming kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nagkasala at nagtago sa iyo, O God. Linisin mo po ang aming puso, Panginoon, at ituro mo po sa amin ng daan ng katuwiran. Bigyan mo po kami, O God, ng lakas na harapin ang katotohanan at bigyan niyo po kami ng kababaang loob na magtapat ng aming mga pagkakamali, O God. Nawa, Panginoon, ang aming buhay ay maging patunay ng iyong biyaya at kapatawaran sa aming pagbabagong buhay, Panginoon. Tinataas po namin ang mga kapatiran din na narito sa oras na ito, sa mga salita na aming napakinggan. Panginoon, kami po ay nanampalataya na tumubo po sa aming mga puso ang mga salita na aming napapag-aralan, Panginoon, at may apply po namin sa aming buhay, paglilingkod at pagtahak, Panginoon, ng daan patungo sa inyo. Sa'yo po lamang, O Diyos, ang papuri, ikaw lamang ang madakila. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Glory to God, no? Pasensya na kayo mga kapatid, no? Hindi, nadidistract ako, hindi ako makaka-concentrate pag may mga distraction sa akin. But I hope naunawaan po natin, ang Diyos ang magpaunawa sa atin sa mga atin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Thank you po and God bless everyone. Back to you po, Sis Popcorn. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa iyong buhay, Sister Ruby, at maraming salamat po sa katulaang mensahe ng ating mahal na Panginoon sa oras na ito, sa ating pong Lesson 8. Ayan, Panginoon natin ang siyang patuloy na magbabalik ng iyong kalakasan na ginamit po sa oras na ito at patuloy na pagpalain ng ating Panginoon ang iyong paglilingkod sa Kanya. Patuloy kang pagkalooban ng karunungan, maraming knowledge and wisdom na nagmumula lamang sa ating mahal na Panginoon ang patuloy na ipuspos sa iyong puso, mahal naming kapatid, at nawa ay patuloy kang pagkaingatan, maging ang iyong buong pamilya ay patuloy na pagkaingatan at pagpalain ka po sa lahat po ng aspeto po sa iyong buhay. Amen. Salamat po, Sister Ruby. At maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon sa kanyang katuroang mensahe po sa ating Lesson 8 sa oras na ito. At maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Talang pong napagpala po tayong lahat. Pusoan po muna natin ang ating mahal na Panginoon kung tayo po ay nakapakinig at napagpala po natuto sa ating pong Lesson 8 sa oras na ito. Amen. So, hallelujah, ang ating pong Lesson 8 sa oras na ito, meron po tayong pinag-aralan po na ang pagtatapat ng kasalanan at pagpapatawad. Ang ating pong K-text dito ay 1 John chapter 1 verse 9 at meron pong 3 puntos na naibigay ng ating Teacher Ruby. At bago pa man siya magsimula, sinabi po ng ating Sister Ruby na ang verse na ito ay lihim ng tunay na kalayaan po natin. Amen. At ang unang puntos po ng ating kapatid, hallelujah, ang katotohanan ng kasalanan at ang kailangan ng pagtatapat. Roma chapter 3 verse 23 ang
At nasabi po ng ating Teacher Ruby na ang 1 John chapter 1 verse 9 ay meron pong nagpapakita po ito ng dalawang katangian, tapat at banal, tapat sa pangako at banal sa katarungan. Amen. Meron po tayong example dito sa buhay po ni Haring David kung saan mababasa po natin sa Awit chapter 51 na nagkasala po ang nagkaroon po ng malaking pagkakasala si Haring David po dito. At sa mga Awit chapter 32 verse 5, doon po natin mababasa ang pagtatapat po ni Haring David ng kanyang pagkakasala. Amen. At hindi ko na ito babasahin. Importante man sa inyo yung mga puntos. Pangalawang puntos, ang katapatan ng Diyos sa pagpapatawad at paglilinis. 2 Timothy chapter 2 verse 13, ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kabutihan, kundi nakabatay sa kanyang katapatan. Amen. At ang dugo, hindi ko na yan basahin. Example po natin dito, John chapter 8 verses 1 to 11, babaeng nahuling nangangalunya. Ayan, so okay, at tayo po ay dadako sa ating number 3. Ang pagtatapat ay daan ng pagbabago at muling pagbangon. Santiago chapter 5 verse 16. Amen. Okay, so ang example po natin mga kapatid kong mahal dito ay ang buhay po ni Apostol Pedro. Nung nagtaksil po siya ng 3 beses at nung siya po ay nagtapat at siya po ay kasi po ang ating pong number 3 no, na kailangan po hindi lamang ang pagtatapat ay hindi lamang sa Diyos kundi pati sa kapwa mananampalataya. Amen. Okay, so tayo ay dadako sa ating conclusion. First, ang ating pong tinalakay sa ating pong lesson 8, mga kapatid kong mahal, ay meron pong paalala ng 3 katotohanan. Ang unang, pagtatapat ng kasalanan ay pintuan ng kagalingan at kalayaan. Number 2, ang Diyos ay tapat at handang magpatawad sa lahat at maglinis ng kalikuan. Number 3, ang kapatawaran ay daan ng pagbabago upang tayo'y mapalapit kay Kristo.